Nature's Medicine Cabinet, yan daw ang malunggay. Bukod kasi sa masustansya, halos lahat ng parte nito nagagamit. At bilang pagkilala riyan, lumusot na sa mababang kapulungan na ang malunggay gawing pambansang gulay. Pero puna ng ilan, bakit daw mas inuuna pa ito ng mga mambabatas kesa sa pagpasa sa mga importanteng panukalang batas katulad ng FOI o Freedom of Information Bill? Live mula sa Quezon City, si Bam Alegre may paandar. Ma'am Jessica, maugong pa rin ang diskusyon sa social media kung dapat nga bang maging pambansang gulay ang malunggay. Narito ang paandar. Halamang madalas nating daan-daanan at marahil nakatanim pa sa bakuran ng ilan. Ito ang malunggay o Moringa oleifera. Hindi man kabilang sa mga gulay na nabanggit sa kantang Bahay Kubo. Siksik naman ito sa sustansya at tinagurian pang Nature's Medicine Cabinet. Kaya naman may hakbang para kilalanin ito bilang national vegetable ng Pilipinas. Ayon sa House Bill 2072, dapat daw maging national vegetable ang malunggay para mapalaganap ang industriya nito. Sa ngayon, ang panukalang batas nasa third and final reading na sa House of Representatives. Sa Senado, may panukalang batas na Malunggay Development Act of 2014. Pakay rin itong patatagin ang malunggay industry. Sa isang satirical blog naman, humiri si professional heckler na nauna pa raw asikasuhin ng mga mambabatas ang Malunggay Bill kaysa Freedom of Information Bill. Biro rin niya, umaalma raw ang mga halaman lalo't wala naman daw ang malunggay sa kantang Bahay Kubo. Wala siya sa Bahay Kubo na kanta, okay lang ba sa iyo? Isasama natin yun, kuya. Pinoy kasi tinola, yun, tas may malunggay. At kailangan din po natin ang ating katawan dahil ito ay may nakakapagpalinaw din ng mata. At bakit nga naman hindi? Gayong marami ring iba't ibang gamit ang malunggay. May ilang pinupulbos sa mga dahon ng malunggay at inihahalo sa mga nakasanayan nating pangmeryenda gaya ng shingaling, kropek, cornic, paborito at pansit. Basically, in this day and age, people are more health conscious. Foods based on vegetables are the in thing. Pwede rin itong gamiting sangkap sa ilang putahe. May natatanging lasa rin kasi ito. Ngayong malapit na ang mahal na araw, pwede ang malunggay sa Spanish sardine pesto o di kaya na may ihalo sa lumpiang Shanghai. Lalo't hindi matatawaran ang hatid nitong benepisyo sa kalusugan. Palinaw ng mata, vitamin B, vitamin C, pampaiwas atin sa sakit. Potassium, iron, pampalakas atin. Calcium, pampatibay ng buto. Protein, para sa mga nursing moms, para mas maraming gatas sa maproduce nila para sa kanilang mga anak. Kanyari sa taas. Jessica, yung mga nakita niyong pagkain kanina sa report, kasama ko rito live luto ni Chef Uy at talagang may distinct din na lasa itong malunggay at hindi lang siya healthy, masarap din talaga. Ma'am Jessica? Mga Ilocano, hindi mo na kailangan sabihan yan, Bam. Kasi kami maliliit pa lang talagang pinupuwersang kumain ng malunggay. Ang joke nga kung minsan yan daw palatandaan na may Ilocano na nakatira sa bahay na yan, pag kami nakita kang puno ng malunggay. Jessica, tayo, no? Ilocano rin po ako. Although hindi talaga mahilig magulay, yung malunggay, yung isa sa mga gulay na talaga kinakain ko, ma'am. Why not, no? Dapat kilalanin. Yun nga lang, bakit nga ba inuna pa ito? Parang mabilis itong nakapasa kesa dun sa mga matagal nang na-file, no? Katulad nung FOI bill. As far as I know, may na-interview tayo kanina yung merong malunggay industry na pinapatakbo. Yung isa sa mga founders ng kanilang grupo, talagang ina-advocate na yung malunggay na makilala, ma-recognize. Parang ilang years na rin ang nakakaraan at parang yung pumanaw na siya ngayon. At ngayon parang isa nga doon nagbunga na yung kanyang advocacy nung naipasa na ito sa third and final reading, Ma'am Jessica. Okay, at ulitin lang natin, no? Siguro yung nutrition problem ng ating mga kabataan, no? Mabilis na masosolve niyan kung papakainin lang regularly ng malunggay. Marami na ako nakikita ngayon, mga pagkain may malunggay, pati tinapay, etc. Yun nga, Ma'am Jessica, ayon sa World Health Organization, para siyang low-cost health enhancer para sa mga pagkain. Dahil yung ganitong dahon, siksik talaga to sa nutrition. May vitamin A na, may vitamin C pa, kahit hindi naman siya talagang maasim. So, tumutubo na sa mga bakuran, pitas-pitas lang at kadagdag na sa overall na nutrition ng mga pagkain. Lalo na para sa mga bata, ma'am. Okay, maraming salamat sa iyo, Bam Alegre, at sa iyong paandar, Bao Malunggay.